morning. Let's go to our devotion today, prayer and devotion. Medyo masama pakiramdam ko pagkagising, pero kailangan gawin natin to. Kasi ito yung nararapat at ito yung kailangan natin sa buhay. Thank you, Jesus. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong gikinahanglan, kay ikaw ang akong Diyos nga gamhanan. Sa buhay ko ikaw ang bukas, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan gikinahanglan ko, anak kanimo. Napakasarap magpuri sa ngalan mo, Kristo. Wala na ngang hahanapin pa, bisan wala tuo ang problema. Basta't ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo, lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa ngalan mo, Kristo. Wala na ngang hahanapin pa, nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Ayan. Good morning. Nak, doon lang ikaw, nak. Magdi-devotion si Daddy. Doon lang ikaw. Magandang umaga. Today, I would like to share with you another topic, another message from the Bible. Yesterday, we discussed about the very important commandments na tinuturo ni Jesus, ni Kristo sa atin. Ang nahiwaga sa akin ngayon is dinala na naman tayo ni Lord dito sa bago niyang kautusan. Kahapon, yung mahalagang commandment, mahalagang utos ng Diyos, pinag-usapan natin. Ngayon, dadalhin tayo ni Kristo ng Diyos dito sa bago niyang utos, no? Magkakoni-connect to. Na-surprise din ako bakit ito yung nagno-notify sa devotion app ko about this John chapter 13 verse simulan natin sa 31 down below to 35. Tingnan natin. Sabi dito, after Judas had left, Jesus said, "Now Son of Man's glory is revealed now,
Ayan o, sorry nag-post lang ako kasi lumabas yung bata. Anyway, ulitin natin. In John chapter 13, verse 31, pababa. Sabi dito, after Judas had left, Jesus said, "Now the Son of Man's glory is revealed. Now God's glory is revealed through him. And if God's glory is revealed through him, then God will reveal his glory of the Son of Man in himself, and he will do so at once." Ito yung sinasabi sa 33, "My children," sabi ni Jesus, "I shall not be with you very much longer. You will look for me, but I tell you now that I told the Jewish authorities, you cannot go there I am going. And now I give you the new commandment." Ito yung sa 34 na nakita ko kanina. Ito yung sa 34. "And now I will give you a new commandment. Love one another as I have loved you, so you must love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples." Now, ang chapter 13 kasi ng John, ito yung time na si Judas ay pinasukan na ng influensya ng kaaway ni Satanas para i-betray si Jesus. Ito yung time na ni-reveal na ni Jesus kung sino yung magbe-betray na disciple sa kanya. Ni-reveal na ni Jesus kung paano siya i-betray. O yung nag-abot siya ng tinapay, tapos tinanggap ni Judas. Kung babalikan natin, ganun yung history. And then sinabi niya kay Judas, "Go, gawin mo ang nararapat mong gawin sa madaling paraan." Kumbaga, ginamit na talaga ng kaaway si Judas para i-betray si Jesus. Now, kasunod nito, nagbaba si Jesus ng bagong commandment. Kahapon pinag-usapan natin is kung ano yung pinakamahalagang commandment, which is sinabi doon, love the Lord your God with all your heart, love the Lord your God with all your soul, love the Lord your God with all your minds. Yun yung pinaka sabi ni Jesus, yun yung pinakamahalagang commandment. Based doon sa pagtatanong ng mga Parasiyo, base doon sa nalalaman nila, pinag-aralan nilang mga kautusan sa Old Testament. Yun yung sagot ni Jesus. This time, si Jesus mismo nagsabi, ito yung bagong kautusan. Okay? Subukan nating i-connect. Ito yung bagong kautusan na iuutos ko sa'yo. And verse dito sa 34, dito sinabi niya, alright, "And now I give you a new commandment." Galing sa pinaka-importanting commandment, ngayon nagbigay ulit siya ng bagong commandment. Sabi niya, "Love one another as I loved you." As I love you, sabi ni Jesus. Mahalin ninyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo, sabi ni Jesus. It's very important sa ating lahat na malaman natin, paano nga ba tayo minahal ni Jesus? Paano nga? Kasi ang utos niya, ang bagong commandment na inutos niya dito is, mahalin natin ang ating kapwa. Okay? "And now I give you this new commandment, love one another as I have loved you. So you must love one another." So yun yung formula. Mahalin ninyo ang bawat isa, ang iyong kapatiran, ng katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin, sa kanyang disipulo. Yun ang malaking katanungan doon. Paano nga ba tayo minahal ni Jesus? Na ito yung gusto niyang maging formula, maging pattern natin kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Okay. Marami pong makikita tayo kung paano tayo minahal ni Jesus.
Number one, of course, hindi lingid sa ating kaalaman. He is willing and He sacrifices Himself dahil sa pagmamahal niya sa atin. Then dumating na nga sa point, kung titingnan natin sa history ng crucifixion, if you remember in the Garden of Gethsemane, natatakot siya somehow bilang sa katauhan niya, no, bilang taong Jesus. Somehow natatakot siya. Sabi niya, Father, if it is possible, please remove this cup from me. Meaning, Lord, sabi niya, Ama, kung pwede, baka pwede hindi ko ito pagdaanan. Kasi alam ni Jesus kung paano siya papahirapan. Alam ni Jesus kung paano siya mamamatay. No? Paano siya, anong klaseng kamatayan ang ipapataw sa kanya. Alam niya yun. And that's why, bilang tao, kasi siya ay 100% man, at the same time 100% God, bilang tao, sinabi niya, Father, Ama, baka pwedeng hindi ko na itong pagdaanan, baka pwedeng wag ko na itong pagdaanan, ang mga bagay na ito. What He says, karugtong nun, sabi niya, but not my will, but your will be done. You know, yun ang medyo mahirap nating sundin. Medyo mahirap. We strive. We try to do it. But most of the time we fail. Yung Lord, let your will be done. Kung anong kalooban mo. Huwag natin kalimutan, masikip ang daan papuntang langit, no? And according to some scholars, yun po ay na tumutukoy sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Masikip ang pamumuhay bilang Kristiyano. At ang temptation nandoon, lahat ng opportunity na magdadala sa atin sa kasalanan nandoon. You know, mahirap talaga. But balik tayo doon. Ito yung bagong utos ni Jesus. No? Ito yung time na bago siya hulihin, nakausap pa niya ang mga disipulo. Sabi niya, ito yung bagong utos na ibibigay ko sa inyo. Mahalin niyo ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kapatid, medyo mahirap yan sa atin. Why? Because for how many times we are betrayed? Yes. Alam nyo, even in my side, in myself, you know, ito yung medyo mahirap kong i-expound. Why? Because naranasan ko to. Nahirap, yung ginagawa mo lahat ng kabutihan para sa tao, ginagawa mo lahat ng magagandang bagay para mahalin siya, para ingatan siya. No, I'm not talking about love life. I'm talking about friends, relationship. I am talking about important people in my life. No, as far as my conscience concern, wala po akong nakikitang nagawa kong mali sa kanila. But still, they look at me the way how bad I am according to their judgment and according to their conclusion. But it doesn't matter. I still loving them. Ano? Kasi palaya ko sinasabi, hindi naman ako dun yung talo. So, hindi naman doon nagtatapos din ang kwento para makita nila yung katotohanan behind that situation. Now, what I'm trying to point here is, kahit i-judge ka ng tao ng mali, ayon sa kanilang sariling pag-judge sa'yo, patuloy mo pa rin silang mahalin. Patuloy mo pa rin ipakita sa kanila na ito yung utos ng Diyos. Ito yung utos ni Jesus. Mahalin ko kayo
ng katulad ng pagmamahal niya sa akin. No? Sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, napaka-importante na yung totoong pagmamahal is maipapakita natin sa ating kapwa. But kailangan nating maintindihan din kung anong klaseng pagmamahal ang pinag-usapan dito. Right? Ito yung God kind of love, the agape love, na gusto ni Jesus na gawin din natin sa kapwa. Meaning, the agape or the God kind of love, it means, sa aking sariling pagkaunawa, sariling pagkaunawa nito, ito po yung unconditional love na meron ang Diyos para sa atin. So, gusto ng Diyos na ipasa din natin sa ating kapwa itong tinatawag na unconditional love. Mahalin natin ng hindi kaibig-ibig. Yan. Pahalagahan natin ang mga bagay, ang mga tao sa ating paligid. Kahit nakagawa man sila, kahit patuloy man silang gumagawa ng hindi magagandang bagay sa iyo. Sa atin. Kasi ito yung utos ni Kristo eh. Okay? And now I have gave you the new commandments. Love one another as I have loved you, so that you must love one another. If you have loved one another, then everyone will know that you are my disciple. Ito yung magiging identity natin. Kung paano natin minahal ang ating kapwa, ito yung magiging identity natin. No? Nagkasala sila sa'yo, huwag ka balak mong gumanti, huwag mo gawin. Yun pa naman yung ugali ko noon. Hindi ako makaganti, to be exact. But, I learn, from every now and then, I learn na mali yung ginagawa ko. Dahil ito ang dapat, ang utos ni Kristo. Nakagawa sila ng masama sa'yo, ng mali sa'yo, patuloy mo silang mahalin. Nakagawa sila ng hindi magandang bagay sa'yo, patuloy mo silang ibigin. Kasi, ito pala yung magiging identity mo. Ito pala yung magiging katibayan o katunayan na ikaw ay totoong disipulo ni Kristo. Meaning, kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa, kung hindi natin kayang mahalin ang ating mga kaaway, kung hindi natin kayang mahalin ang nakapaligid sa atin, ang gumagawa ng masama sa atin, ng katulad ng pagmamahal ni Kristo, hindi pala tayo naging totoong disipulo ni Kristo. Kaya mga kapatid, ito lang yung paalala sa atin sa umagang ito. This is the commandment na galing mismo kay Kristo. Let us love one another as Jesus loved us. Nang sa gayon ay makilala tayo. We are identified as the true disciples of Christ. Lalong-lalo na sa mga alagad ng Diyos. Yes, the eyes of the believers and unbelievers are on you, are on us. Yung mga mata ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay palaging nakatutok sa atin. Some of them did the wrong things to us. Some of them did bad things to us. And how we respond? Of course, we need to love them unconditionally. We need to love them the God kind of love na gusto niyang ituro sa atin. Sa umagang ito mga kapatid, let us be reminded kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano niya tayo inibig. Ganun din dapat ang ating pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa. God bless you. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa umaga.
bagong umaga ng pag-asa, bagong umaga na maihayag namin ang iyong kadakilaan. Maraming salamat sa iyong salita na patuloy na nagpapatibay sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Ikaw ang gumagamit sa aming mga bibig, sa aming mga buhay, pang ihayag ang iyong kadakilaan. Lord, pagpalain mo ang aming araw-araw na buhay, ang aming araw-araw na pagkikipaglapit sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan na sa araw-araw, ikaw po ang magiging sentro nito, Lord God. Continue, Lord, to equip us, to strengthen us sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang aking mga leaders, Pastor Ferdinand Ventura, kasama ang kanyang may bahay, Sister Joy. Lord, ingatan mo po sila at huwag mo silang pabayaan. Bigyan mo si Pastor Ferdy ng katalinuhan sa pamamahala ng church kung saan kami na pabilong, Panginoon. The City of Hope Urban Mission. Bigyan mo siya ng lakas. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom at higit sa lahat, samahan mo po siya, Lord, sa paghahayag ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang City of Hope Urban Mission. Kasama ang aming mga kamanggagawa, Lord God. Maging ang aking pastor, Pastor Reuel Perez, Lord. Ingatan mo siya. Hayaan mo na mapadama mo sa kanya, Lord God, ang iyong pagmamahal, ang iyong dakilang guidance, Lord, sa kanyang pagsunod at sa kanyang pagpagamit sa iyong gawain, Lord God. Bless his whole household. Sister Nitz, kasama ang buong pamilya, Lord God. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila. Katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan at bigyan mo sila ng panibagong lakas espiritual, panibagong lakas emotional and physical, Lord God, naaayon sa iyong kalooban. Sa kapatid ng aking pastor, Pastor Reuel Perez, Lord God, na nasa hospital ngayon. Lord, ikaw po ang Diyos ng kagalingan. Pagalingin mo po siya sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Pagalingin mo po siya dahil ikaw po ang nangako na iingatan mo ang bawat buhay ng iyong mga alagad. At salamat, Lord, sa iyong dugo na nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo na nagbibigay sa amin ng kumpletong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Lord, we claim, pagalingin mo ang kapatid ni Pastor Reuel, Lord God. In Jesus' name, let healing be manifest in his body. In Jesus' name. Lord, I pray even for the local churches of the City of Hope, Lord. I pray for the City of Hope, Canada. Pagpalain mo ang buhay ni Brother Mark. Mark Guerra, kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. Maging si Pastor Kit, Lord God, kasama ang buong team sa Canada, Lord God. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila, bigyan mo sila ng kaalaman at katalinuhan sa mga bagay na kailangan nilang gawin para sa iyong kapurihan. Pagpalain mo ang City of Hope Bañadero, City of Hope Canlubang, City of Hope GMA, City of Hope Dasmariñas, City of Hope General Trias, City of Hope Batangas City, the City of Hope Lipa City, the City of Hope Marikina. Lord, pagpalain mo the City of Hope, even the City of Hope, Panginoon, Sugoy, City of Hope, Panginoon, na mga gawain, Panginoon, maging sa San Gregorio, Lord God, maging sa City of Hope, sa KDM, Lord, na bagong gawain, Lord God. Pagpalain mo, Lord, maging ang aming mga outreach, ang bubuksan pa na City of Hope sa Santa Rosa, ang bubuksan pa na City of Hope, Panginoon, sa Banlik o sa kung saan man, Lord God, ang iyong vision, maipaparating, Lord God, ang iyong banal na salita. Pagpalain mo ang aming mga pastor, Pastor Ronel, Pastor LD, Pastor Genosy, Pastor John Mark, Pastor John Paul, mga pastor, Lord God, na hindi ko pa na-mention, hayaan niyo, Lord, na ang iyong pagpapala ay makakarating sa kanila. Ang iyong pag-iingat ay makarating sa kanila, Panginoon. Ang iyong dakilang gabay ay makakarating sa kanila. Lord, ingatan mo ang mga gawain. Ingatan mo, Panginoon,
maging ang aming mga kabataan. Lord, our leaders, Lord God, mga leaders namin sa kabataan, protect them, give them the wisdom. Sister Liza, maging si Pastor Jay, Lord God, si Pastor John po, Lord, na mga batang leader, Lord God, para sa iyong kapurihan. Pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng pagkakaisa, bigyan mo sila, Panginoon, ng guidance at higit sa lahat, bigyan mo sila, Panginoon, ng mga pabor na galing sa iyo. Lord, maging ang aking mga kapatiran, mga malapit sa akin sa buhay ko, Lord God, pagpalain mo sila. Tita Rodora, Sister Laila, Lord, Sister Pauline, Sister Mia, mga kapatiran, Lord God, Sister Mel, na hindi ko ma-mention, Lord, dahil sa dami nila, Lord God. Ang aking dalangin ay ingatan mo po sila. Huwag mo silang pabayaan at huwag mo silang pagkulangin sa lahat ng kanilang pangangailangan. Maging sa aming mga partner na mga pastor, I pray for Pastor Avelino Abakahin, Lord God. Kasama si Ate Lorena, Lord God. Ang gawain na iniatang mo sa kanila, binigay mo sa kanila, Lord God. The King's Church International, i-bless mo, Lord. Hayaan mo, Lord, na ang pagpapala na manggagaling sa iyo ang siyang makikita sa gawain na pinagkaloob mo sa kanila, na ibinigay mo sa kanila. Maraming salamat, Lord, sa church kung saan ako tumubo, the Christ Faith Fellowship, Father God, the CFF Church, with the leadership of Papa Edgar Bantigin, Lord God. The whole congregation, bless them. Continue, Lord God, to equip them and continue, Lord God, to show your favor and your glory to them, Lord God. Glorify your name. We magnify your name. Pinupuri kita, Panginoon. Sinasamba kita dahil sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Bless us all together as we go hand in hand to work hand in hand for your glory. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat. Siguro palitan ko na yung time frame kasi napansin ko kahapon 26 minutes, now 27. Hindi talaga enough yung 15. Though ginagawa ko yan nang ako lang nung hindi pa ako nag-video, 15 minutes lang siya. But since may dinagdag tayong prayer, may dinagdag tayong worship, kaya siguro umabot ng 27 minutes, 26. I'm sorry for that. God bless you. See you tomorrow. And may the Lord, our God, be with you, be with us, as always. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.